Nandito na ang biggest flex ng telebisyon. Ang pinakabagong tagisan ng bilis, lakas at liksi. Palakasan na ng utak, puso at katawan. Oras na! Game na? Ito ang Sports Time. Welcome back sa Sports Time! Ayan na nga, we are more than halfway done dito sa ating elimination round para sa obstacle course. Last round, napakadikit talaga ng laban ng tatlong atleta. Pero, syempre, as every round, dalawa lang naman din yung makakapasok to the next round. At dahil dyan, competitive na ang ating mga athletes. Pero yung dumikit talaga sa isip ko, Paeng, ay si Ram na nakachinelas lang sa entire obstacle course. Oo nga, sportswear din naman pala yung chinelas apparently yan. And speaking of which, si Sofia din, nag-represent ng ating girl power. But, Paeng, I'm so excited to see sino na ang sasabak sa obstacle course natin for Oo this nga, episode. gusto ko na rin makita kung sino yung 5 atleta na mag-face na ng sports time obstacle course. Oh, sino ba mag-introduce? Din Kiko, pasok! Magandang araw po muli ating mga ka-Sports Time. Kasama po muli natin ngayong araw na ito si Associate Dean Professor Bert Madrigal. Sir Bert? Magandang araw po sa ating lahat. Meron po tayo na naman 5 competitors for this event. 3 dito ay mga babae at 2 ay lalaki. Pansin po dito na meron tayong member ng Pilipinyana ng press squad. Tingnan natin kung ang kanilang skill, ang kanilang flexibility ay makakalamang sa team. Most likely, Sir Bert, dahil sila ay nandun sa mga sporting activity na malaki ang binibigay na competency pagdating sa flexibility, spatial coordination, at agility bilang dancers, eh malamang pwede itong maging inherent advantage sa kanila pag tinakbo nila iba-ibang obstacles natin today. Tama ba yon? Yes, maaring makatulong ito sa kanilang performance. Kaya tunghayan natin. Okay, so tulad ng sabi mo, tunghayan natin ang performances ng ating 5 contestants ngayong araw na ito, pagbalik ng maiksing break. Hi UP Peeps, my name is Christian Galingana from College of Human Kinetics, taking a Bachelor of Physical Education. And I'm part of the UP Filipiniana dance group, and I've been dancing for almost 2 years now. Sports for me is aside from my passion, it's my thing to do something na alam kong ikakasaya ko and magagawa ko yung mga kakayanan ko. For me, siguro yung pinaka-challenging since hindi ako consistent sa pag-gym or pagbubuhat ng weights is yung pull-ups and yung pag-akyat sa pool. Yung pinaka-easy din sa amin, bilang part na din ng training namin is yung sit-ups and yung balancing part. Confident naman ako na matatapos at kakayanin ko yung buong obstacle course. Yung masasabi ko lang sa kanila, aside from pare-pareho naman kami mga athletes dito, and makikita na lang natin sa dulo kung sino talaga yung mananalo. And good luck sa lahat. Ito na, si Christian o Filipiniana. O Christian, anong obstacle dito? Yung medyo challenging pero pinaghandaan mo naman. Siguro yung pag-akyat sa pool. Kasi hindi pa ako sanay masyado sa pag-akyat. Pero sa tingin ko kaya naman. Kayang-kaya mo naman. O, handa ka na ba? Handang-handa. Okay, good luck! Okay, so Sir Bert, nagbabalik na po tayo. Ang ating unang participant ay si Christian mula sa Filipiniana. Yan, nakita na natin ang kanyang pag-attempt sa monkey bars at medyo may kabilisan ito. Gamit niya ngayon yung swing ng kanyang katawan para extend yung kanyang triceps. Ibang technique din ito, no? Pagkara sa iba. Okay, yan. Nagpalit siya ng grip, na-realize niya na mahirap yung unang ginawa niya na medyo kumain siya ng counting oras doon dahil nagpalit pa siya ng grip in between
his attempt sa pull-ups niya. Pull-ups. Hindi pa. Nakikita natin, mukhang nahirapan siya doon. Ano? Okay, nasa test machine tayo ngayon. Easily, kaya-kaya ito ni Christian. Skills. Ito naman natin ang kanyang abdominal strength. So, easily. Laro ng araw. Yan. Okay, alternating tires, no problem. Leading of course to our rope climb. Mahabang leg na para makaakyat agad. Papansin-pansin yung haba ng kanyang lower extremities. Balance. Dapat walang problema. Okay. Papuntan siya sa ating last obstacle. Tignan natin kung kayang-kaya niya ito. Medyo nag-struggle siya. Pero Okay, just a few more attempts. Okay. Yes. So, pakinggan natin ang panayam kay Christian. Oh, kumusta naman yung run mo? Nakakapagod pero kinaya naman. Kinaya naman. Did you enjoy naman, syempre? Na-enjoy naman. So sige, para sa'yo, yung mga obstacle dito na pinakamahirap or pinaka-challenging, ano yan dito? Ako, ito talaga yung pag-akit Ay, sa po. Kasi ang hirap ng grip. Ay, yung grip yung mahirap. Pero let's say sa Filipiniana, sa training mo, o sa ginagawa niyo kada training, ano yung napadaling obstacle para sa'yo? Siguro yung mga equipment kagaya din ng sit-ups kasi kasama din sa conditioning So namin. yung basically yung mga upper body exercises. Sige. So thank you so much for the run and I hope you had a great time naman doing it. Yeah. Thank you. So, thank you Paeng sa iyong maiksing interview kay Christian. Kita naman natin sa paliwanag ni Christian kung saan siya nahirapan, saan siya nagdalian, and incidentally, ang kanyang time ay 2 minutes, 10 seconds, 0.91 seconds. Kilalanin na po natin ang susunod na player natin sa maiksing panayam ni Yanni. Hi, I'm Jasmine Macapuno and I'm from College of Human Kinetics taking Bachelor of Physical Education. My sport is chess and I've been playing for 5 years. So, sport for me is nakakapagod pero nag-e-enjoy ka. So, yung most challenging for me is yung sa pole. Kasi pasmado yung kamay ko. So, hindi ako madaling makakaakyat. Easiest for me is yung piko. Ang masasabi ko lang sa mga makakalaban ko ay isihan nyo lang. At kasama ko na si Justin of the chess team. Ano yung sa tingin mo yung favorite obstacle mo dito sa course natin? Siguro po yung sa chest press. Bakit? Mas madali po kaysa sa iba siguro. Okay. Pero alam kong kayang-kaya mo din. Handa ka na ba? Kailangan po. Handang-handa na siya, guys. Okay, thank you. Good luck! Si Justine ay isang member ng Varsity Chess Women. So, Sir Bert, tunghayan na natin ang performance ni Justine sa episode na ito. Si Justin ay isang 6th year BPE student. Tingnan natin yung galing niya sa kanyang monkey bars. Nako, Sir Bert, so kapansin-pansin yung kahirapan ni Justine. Sa una pa lang natin ang obstacle. Ano? Maring dahil sa sport, hindi masyadong focus doon sa physical. I would like to agree with you on that specific thought. No? Kitang-kita natin yung kakulangan ng kanyang physical fitness abilities kumpara sa ibang mga atleta natin. Natunghayan na sa ibang mga episodes natin. Pero hindi necessarily
necessarily ibig sabihin nito na hindi dapat pagdetraining ng katawan ng chess players. Sila, susundan natin ay yung sound body, sound mind. Malaking tulong sa kanila physical preparation para sa Okay. So, ito na si Justine, si chest press. Problem 3 naman. Ito. So, sabi natin, makikita natin yung kahinaan pag hindi nag-i-ensayo at very evident sa kanyang pag-attempt dito sa abdominal crunches niya. No? Pero at least, nakikita naman natin, nag-i-enjoy naman si Justine while going through the obstacles. Coordination, yes. Pwede. Dahan-dahan niya nalagpasan yung last. Running skills. Very, very delicate and very sure attempt ni Justine when she clears the obstacle. Makikita natin yung rope climb niya, yung pagbaba niya sa tires, talagang nakikita mo yung premium on safety. Coach Hugo, napansin ko rin kanina yung magandang role na play ng mga spotters. Okay. Para i-assume at i-maintain yung safety ng ating participants. Very good. Sila lagi para And you know, just to add to that, yung nagsisilbi nating mga spotters ay mga kapwa nila varsity athlete galing sa ibang mga teams. Pati yung bayanihan concept ay na-integrate natin sa ating show. Ito, maraming beses na tuhulog si Justine. Kanyang balanced walk. Okay, natapos niya. Much difficulty. And going to the last obstacle. Okay. And kanyang palo sebo climb. Talagang struggling. Pero kahit pa paano, nakakakit naman siya. So, kita natin sa facial expression ni Justine yung kanyang difficulty sa pagtawid ng lahat ng challenges sa kanyang attempt. No? So, let's hear from Paeng and Justine kung ano yung mga naramdaman ni Justine sa kanyang attempt. O, kamusta naman yung run mo? Nakakapagod po. Nakakapagod. Siyempre nakakapagod talaga Hindi po sanay. Pero para sa'yo, ano yung napakahirap na obstacle dito? Pinakamahirap para sa'yo? Ito po. Ito talaga yung pag-akyat. Kasi po, sumado po ako eh. Mas malo eh. Yung obstacle na mas madali or... Ano po yung chest press? Yung chest press na yung pinakamadali. Tsaka piko. Okay, yan yung ginagawa mo ba? So, thank you so much parang sana na-enjoy mo yung run mo. Ako na-enjoy ko. Thank you. First time po. First time mo. Yeah, thank you. Thank you po. Thank you, Paeng and Justine. Ang time ni Justine sa attempt niya kanina ay 4 minutes, 7 seconds, 0.9. Medyo may kabagalan nito. Halos na doble nung kaninang first player. No? So with that, we'll pause for a break. Welcome back to Sports Time. At ngayon ay pakinggan natin kay Yani ang maiksing introduction sa ating pangatlong participant, si EJ from the UP Baseball Team. Hi, I'm Eman Jesse Javier. I'm from College of Human Kinetics and my sports is baseball. It's my rookie year. Baseball for me is my life because
I've been playing my whole life. May advantage din naman po ako sa training at sa yung mga gym, like mga drills din po namin. Yung last na yun po, yung mataas kasi, tas madulas. Kasi siya po yung last obstacle kaya parang medyo pagod-pagod na rin. Get ready na lang din po sila kasi gagawin niyo po lahat. It is EJ's time to shine, no? EJ, as a baseball player, ano sa tingin mo advantage mo dito sa obstacle course race natin? Yung mga gym workout like bench press, squats, ganun. Yan yung mga ginagawa mo sa gym, kaya makakatulong siya ngayon. Okay, handa ka na ba para i-conquer ang ating sports time obstacle course? Handa na. Alright, good luck! Matutunghayan na natin ang performance ni EJ from the UP Men's Baseball Team. Si EJ pala ay first year na BPE student natin. So, tingnan natin. Ang lakas, ang galing ni EJ. But looking at EJ's build, medyo makikita natin magandang physicality ng kanyang katawan. Very well balanced ang muscle distribution. Maaaring maganda ang kanyang conditioning program since high school. Makikita natin sa kanyang pangangatawan. So, walang problema sa tricep dip. Magandang pati ang kanyang pull-ups. Kitang-kita natin yung kanyang shoulder strength. And this is very, very normal for any baseball player, no? Kasi alam natin na yung larong baseball maraming entail na overhand throw and throwing at great speed ng kanilang bola, no? Lalo na sa mga pitchers. Napansin ko kanina na yung triceps muscle niya malakas din sa dips, no? Whereas yung kanyang pulling power, probably mabigat yung weight niya. Probably dahil din sa training niya ay nagpo-focus din sa extension ng shoulders at elbow joint. Okay. Now, EJ now just finished the alternating tires. Medyo maganda naman yung coordination niya. Problem free. Nag-akyat sa rope wall. Descending down the tires. Wala rin masyadong problema. Tignan natin ang kanyang balancing skill sa ating balance beam. Okay, trouble free. And now, going to the last obstacle, which is the Palo Cebo climb. Pero ito, nakikita natin, medyo gasping for breath na siya. Nakakapagod rin itong ginagawa nila, sa totoo lang. Natin. Kailangan niyong gamitin pati yung legs sa pag-akyat. Consistent kung sa kanyang pull-ups, kanyang performance dito sa Palo Cebo. Okay. Hirapan ng kaunti, bahagya lang. So, ngayon ay tunghayan natin ang maiksing panayam ni Paeng kay EJ. O kuya, kamusta naman yung obstacle course natin? Okay naman po, medyo kapagod. Sige, ano yung pinakamahirap na obstacle para sa'yo dito? Yung pag-akyat. Talaga? Opo. Bakit? Like, ano po siya, very madulas. Tapos, pagod ka na rin po kasi siya yung last obstacles. Okay, pero dahil sa baseball training mo, dahil sa everyday ginagawa niyo sa training, ano dito sa obstacle course yung napadali ka? Yung ano po, bale yung sit-up. Ayos ito. So, bali yung mga upper body exercises doon. Okay. O, sige, kuya, thank you. And I hope you had a great time with the course. Salamat, Paeng. At ngayon naman ay kilalanin natin ang ating pang-apat na manlalaro sa episode na ito. Hi, I'm Emilia Madatu and I am from the UP Varsity Pep Squad. I've been training for the team for almost a year and a couple months now. For me, being the Pep Squad and
being an athlete in general has always helped me and motivated me to go through my days and keep me fit and healthy as an individual. Looking at the obstacle course, some of the equipment or the activities that we're going to be doing are the things that we do, working out and for strengthening. So I think I can do some of them, but for the others, it's my first time trying them, but hopefully I do well for them. I think they're going to do well, but at least I'm going to do my best to do well in the obstacle course. It's Emilia's time to shine! Another representative from Pep Squad. Now, Emilia, as a base, ano yung strength mo coming into this obstacle course race? Well, as a base, we really have to make an effort to lift our flyers up in the air. So it's more on the upper body strength that I'm pretty much gonna be targeting in this obstacle course. Okay, handa ka na ba? Handang-handa na! Right, thank you! Thank you, Yani. And now we're seeing our second female participants, or Bert. Yes, tama, Si tama. Emilia from the UP Pep Squad. So, kumpara natin yan sa performance ng isang Filipiniana dancer natin. Definitely. Mukhang mas malakas yung mga physical prowess nitong si Emilia from the UP Pep Squad. Makikita natin sa facial expression niya habang nag-prepare. Wow! Pakitang gilas pa sa atin, no? Norbert, nag-turn pa doon sa pull-up bar. Maaaring dating gymnast. Maybe, I would like to think so dahil hindi yan kayang gawin ng simpleng atleta lang. Ang ating recruitment dito sa Pep Squad, karamihan sa mga gymnast. Lalo na yung mga flyers at yung mga hinahagis at pinagtatumbling, ano? Malaki yung gymnastic skills. Yan ang kailangan dito. Effortless ang ginagawa ni Emilia. Napakaganda yung kanyang attempt dun sa ating Pico obstacle. Going to the alternating tires, wala rin problema. At mabilis yung kanyang attempts. So, Bert. Medyo bumagal sa portion na to. Pero na nakaraan na ticket niya, parang lagi siya ng Okay, natigaw ng kaunti. From that last obstacle going to the balance beam. Ba, very unexpected. Pero nahulog siya, doon sa kanyang first attempt to cross the balance beam. Siguro, we can assume na napapagod na rin ito, Sir Bert. Yes. Natin ngayon, yung kanyang follow set of line. Nakita natin, medyo na-stuck ng kaunti dun sa bandang gitna. Either nadudulas ang kanyang kamay sa pag-grip. Paggamit ng legs, extend yung legs, pero pinag-anchor niya rin yung board. Which is the right technique. Kuya Rico, laging handa. Okay, so we'll hear a few words from Emilia of Pep Squad sa mixing interview ni Paeng. Grabe before I start this interview, I just want to say yung ginawa mo nung pull-ups, yan yung pinakaunang best ko nakita yun sa competition. Bakit ganun yung technique mo? I feel like it's better to transfer the bar if I'm already on top of it. So instead of like trying to crawl on a slippery kind of pole, I feel like it's better to transfer from the up. So yeah.
Okay. So let's say through this whole obstacle course, what was the most challenging part? The most challenging part for me was this one. Like most athletes, yes. Yes, because it's very slippery. Like if it's a rope, like going up with a rope, it's gonna be easier because my feet have something to clinch on. Yeah. But with this, it's very slippery, and plus the grip strength. Yeah, you have to be good at it. Yeah, you could catch your breath. Yeah. So as a, of course, pep squad, and what obstacle here was something that you found so easy because you could relate it to your everyday training? Just like a while ago. Although I struggled on the pull-up kind of thing, that's one of the easiest, as well as the monkey bars and the balancing thing. Although I fell once, but it's one of the easiest for me. Okay, so mainly upper body strength talaga. Okay, thank you so much and you had a great run. Thank you. Thank you, Paeng, sa iyong maiksing interview para kay Emilia. Sir Bert, ang official time ni Emilia sa kanyang attempt ay 2 minutes and 46 seconds. So, with that, we'll pause for a break and then we'll finish with our last contestant for today. Hi, my name is Maridona Anico Daniela Trajano from the National College of Public Administration and Governance, taking up B, Public Administration. My sports is football and I've been playing with the UP Women's Football team for 2 years now. Sports for me is fun yet challenging. I think the most challenging part for me will be the pull-ups. Okay, for the easiest part, I think since I have endurance, I think I can run easily fast with the other station. We can do this and good luck everyone. Wait for me. Kasama na natin ang isa sa ating mga midfielders in football. Marie, anong ginagawa niyo sa strength and conditioning niyo na makakatulong sa ating race ngayon? Okay, I think we're more on endurance as a football player and more on leg workout. So, yeah. Okay, aabangan namin yan. Handa ka na ba? Yes, ready na. Good luck! Ang maliksi si Marie. Actually, sinabi niya kanina sa maiksing interview ni Yani ay midfielder siya sa football. So, ibig sabihin, in terms of distance traveled in a game, siya yung position na isa sa mga pinaka-longest na nagta-travel na distance. No? Kasi ang kanyang pagtakbo entails both going down the defense and setting up the offense. Okay, walang problema. Monkey bars and transitioning to the tricep dips. Struggle siya doon sa pagpila ng katawan niya. Hindi na doon sa dips, medyo nagawa niya na kalahati. So mukhang dahil yung event na nilalaro niya ay hindi masyadong nangangailangan ng upper extremity strength, it reflects on her performance. No? Dahil nahihirapan siya dun sa mga obstacles na talagang kinakailangan yung i-pull yung kanyang whole body weight. No? Asahan natin na si Marie ay malakas sa coordination. Makita natin dun sa last field. So lahat ng obstacles na hindi binubuhat yung kanyang body weight, nakikita natin problem-free siya. Kasi nahihirapan siya dun kanina sa tricep dip at saka doon sa pull-up bar. Posibleng mag-increase time niya. Correct. For possible obstacle violations. Anyway, she's now traversing the balance beam and kita natin, nahulog siya sa kanyang first attempt. So this would definitely add to her time. Kung titignan natin, parang napakadali at simple lang ng obstacles. No? Pero athletes na natin ito, nakikita natin na some
have difficulty clearing the obstacles? Pansin ko, maaaring nahihirapan sila kapag dito. Lagi makapuno. Lagi nilang bagong skill. Pero kung titingin sila sa mas malayo, maaaring Okay, that's a good observation, Sir Bert. So, nandito na siya sa last obstacle. tapos ngayon, Right. Oh my God, grabe pala yun. So, ngayon ay may maiksing interview si Paeng kay Mary, our 5th player for this episode. O, kamusta naman po yung run nyo? Yung run ko okay lang, pero hindi ko in-expect ka. Nakakapagod pala. Siyempre, nakakapagod yan. Pero para sa'yo, ano yung pinaka-mahirap na obstacle na ginawa mo? Yung pull-ups. Pull-ups talaga. Yeah, kasi we don't usually do that much eh. Upper, not so much on the upper body. Yeah. Okay, but since we talked about what you had a hard time in, what was the easier one naman for you? Easier. Or easiest part for you? Easiest. Oh. Because of your everyday training. I think yung running ko, papunta sa next station. Okay, of course, football pa. So, sige, thank you so much and I hope you had a great time running it. Thank you. Ang naging official time ni Mary para sa kanyang attempt ay 2 minutes and 51 seconds. So, in this particular episode, natunghayan natin na si Christian from the UP Filipiniana Dance Troupe ang merong na-register na pinakamagaling na time. At ayun na nga guys, nakita natin ang 4th group dito sa Sports Time Obstacle Course. At nakikipagsabayan na ang iba't iba nating sports. Oo na yan. Pero nakita ko talaga, this episode, sobrang nahirapan yung athletes natin sa bodyweight exercise. Yung pull-ups, yung dips, yung ab crunches. Doon ata talaga tumagal yung mga athletes natin this week. Tama Paeng. Pero speaking of this week, malapit na tayo matapos sa elimination round. At dahil dyan, tingin ko, mas heat up pa ang competition in our next episode. Oo nga, pero syempre, excited tayo. Kailangan po natin abangan ang next episode dito sa Sports Time!